Meron po akong kwekwento po sa inyo tungkol sa katapatan at kabutihan ni Lord Jesus. At saka doon sa katotohanan na yung talagang siya na talaga yung kikilos. Napatunayan ko po siya yesterday na talagang despite na ako po ay masyado ng relax, ganon, na parang hindi ko na iniisip yung dapat gawin, iniremind ng Panginoon sa akin yan. Tapos siya na mismo ang kumilos sa pamamagitan ng isang tawag. Di po ba? Kasi yung amin pong CR, medyo masama na po yung tama ng yung sa flash. No? And then tuwing gabi po malakas, may tagas po siya. Tapos ito po ay anong tawag po dito? Yung pumupusit-sit ba? Malakas po talaga. At nakakapagod po yung pupunta pa kami doon sa likod para yung bulb doon, ayun po ang aming i-off. At nung kinaumagahan naman noon, sabi ko, ay tatawagan ko yung tubero. Sabi ko, tatawagan ko yung tubero. Pero it so happen, nung umaga naman na yun, parang umayos naman yung bulb. O so to say, umayos naman yung aming sa flash, no? Yung dun sa tagas. Medyo parang konti lang kasi humihina naman po ang tubig kapag dumarating po talaga yung umaga kasi marami raw pong gumagamit. And then right after that po, tumawag po sa akin yung mismong tubero. Akalain niyo po yun. Sabi ko, hindi ko na muna tatawagan yung tubero. Pero nakapagtataka yung tubero po, tumawag po sa akin. Nagtatanong kung may papagawa daw po ako. Kung may papagawa daw po kami dito sa anything. Tungkol sa gripo, ganyan. Siya po ang tumawag. So sabi ko, Lord, nawala na nga sa isip ko tungkol dyan Sabi ko, tsaka na lang. Pero alam niyo po ba, yung tubero po ang tumawag. Tapos sinabi ko, oo nga po, tuwing gabi po may tagas. Ganun ba? Sige, pupunta ako dyan, sabi niya. And then, nung tinignan po niya nung mga bandang hapon, sa totoo lang po sabi niya, damage na to. Kailangan na itong magawa. So, praise the Lord, kahapon po nagawa po siya. Pero yung katotohanan po na nagulat pa po akong isa, is that kaya pala hindi ako tumawag dun sa tubero kasi na-discover ko wala na pong load itong cellphone ko. Nung isang araw pa pala na-expire, hindi ako nagpa-load. Pero nakita niyo po yung kahit hindi ako nagpa-load, si Lord Jesus ang gumawa ng paraan para magawa na po itong banyo. Ito po ang gusto ko pong sabihin po sa atin. Ako mahilig po ako magbulay-bulay ng mga pangyayari. All I can say is, thank you Lord. Dahil minsan hindi na namin ginagawa yung dapat gawin, ikaw talaga ang kikilos, sabi ko. Siya na talaga ang kumilos Sino mag-aakala na yung tubero ang tatawag sa akin? Nagtatanong kung may papagawa raw po ako. Di ba? Wala na sa isip ko. Sabi ko, at saka na lang siguro. Total, pag umaga naman, humihina. Pero ang point doon ni Lord Jesus, kailangan ipagawa na. Kasi, malaki na pala yung sira sa ilalim. Alam niyo yun? Yung tipong pag medyo kalmado ka na, parang hindi mo na pinapansin yung dapat gawin, si Jesus na ang gagawa ng paraan para maibalik yung isip mo doon sa bagay na yon. Siguro masyado ka nang nalilibang sa anong ginagawa mo, nakakalimutan mo na yung mga basic. Kaya ito ang lesson sa akin kahapon. Yung mga basic po nasira sa mga bahay natin, mga yero, mga ganyan, lalo na marapit na naman tagulan yan, gusto ni Lord Jesus lahat ng yan, ipagawa rin natin. Kasi, kaysa unahin natin yung mga luho, no? Guilty po ako dyan kasi minsan nauuna pa yung luho kaysa dun sa mga dapat ipagawa dito sa bahay. Unahin daw natin yung sa bahay. Okay? Sapagkat ang bahay at ang lupa, ang pinakamagandang regalo ni Lord Jesus sa isang tao habang nandito sa mundo. Meron siyang sariling dwelling. Alam niyo po ba sa Biblia, napakahalaga po niyan. If you are going to read the Old Testament account tungkol sa mga Israelites, hindi ba wala silang permanent dwelling? Not until binigyan sila ng permanent dwelling. Okay, sa pamamagitan nga po ni Moises. Pero si Moises, sad to say, hindi nga po nakapasok doon dahil sinuway niya yung sinabi ng Panginoon na sabi lang niya, i-speak mo sa batong ito, lalabas o bubukal ang tubig. Pero ang ginawa ni Moses, pinukpok yata niya ng 3 beses o 2 beses.
Di ba? Pero ang point ko dito ganito, mahalaga po ang dwelling place. Mahalaga yung may sarili kang bahay, pagpasalamat mo sa Lord yan. Paggising mo, Lord, buhay ako, malakas ako, Lord Jesus, thank you po. At meron akong bahay, may lupa po kami. Hindi po ba? So, it's something na maganda, lalo na hindi ka nangungupahan sa iyo talaga. Ito ay talagang, wow, Lord, thank you, Jesus. Okay, so sa nangyari po sa akin kahapon, sa amin kahapon na ganyan na mga na-realize namin, ito po yung talagang binigay na talata sa akin ng Panginoong Jesus. Meron po ba kayong mga Bibles? So maganda po atin na po siyang basahin. Ito po ay matatagpuan din naman natin sa Book of John, the Gospel of John. John chapter 14 verse 27. We only have one verse mga kapatid. So basahin po natin. Sa alin ng New King James Version, John chapter 14 verse 27. Peace I leave with you, my peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Sa nangyari po kahapon, sabi ko, Lord, talagang never na po akong mag-iisip ng mga negatives, mga yan. Kasi Lord, nakita ko po ako, kung seemingly na parang nakakalimutan ko yung mga dapat gawin, ikaw na po, Panginoon, ang kumikilos, ikaw na ang gumagawa ng paraan para ibalik mo yung dapat kong gawin. Kasi sabi ko nung umaga talaga kahapon, ay may tagas. Nung gabi, nakita ko pala ng gabi, ay sige, bukas tatawagan ko yung tubero, si Manong, sabi ko. Pero nung umaga naman na parang okay naman na yata, parang hindi na lang. So nag-proceed na kami doon sa gagawin. Trabaho na naman, ganun. Pero not until tumawag yung tubero. May papagawa ka ba? Kanya sa akin. Sa totoo lang po kahapon may tagas. Pero habang tumatawag siya, nagwa-wonder po talaga ako. Namamangha ako, na-amaze ako sa Lord Jesus nung kausap ko siya. Lord, ikaw na po nagpatawag sa kanya ako. Tapos sabi ko dun sa tubero, tatawagan ko po nga po talaga kayo Pero nakita ko po kasi, sabi ko, parang umayos naman po yung tagas. Ay hindi, sabi niya. Pag lumakas kanya yung tubig, yan tagas na yan, lalakas din. Okay po ako. Until, sabi niya, pupunta raw siya mga bandang hapon. Pumunta po siya kahapon. Pero ito po, talagang namangha ako. Nakita ko wala na pala akong load nung isang gabi pa. Kita niyo po yan? Talaga palang hindi ko rin siya matatawagan. Napansin niyo po? Talagang hindi ko rin matatawagan yung tubero because I ran out of load 2 nights ago pa. Dahil ako, sa totoo lang po, puro messenger pong ginagamit namin sa business namin. Hindi naman po kami gumagamit ng mostly ng number na mga cellphone. Mga tawag dito, hindi na kami gagamit mga numbers, di ba? Mostly talaga sa chat na po kami. Minsan Skype. Minsan Facebook. Diyan kami nagko-communicate na lang. Okay? So, nagulat po ako, wala na pala akong load. Nakaka-amaze dahil, di po ba, tignan nyo, sabi ko, hindi ko natatawagan at saka na lang. Ang totoo pala noon, talagang hindi ko rin pala matatawagan maski magdesisyon akong tawagan siya. Kaya ang Panginoon na, ang gumawa ng paraan, tumawag dito yung mamang tubero. Family friend po namin yung tubero. So, nagulat po talaga ako. Iho, may papagawa ka. Anong ganon. So, opo, Angel. Ako. Sa totoo lang po, malakas po ang tagas kagabi. Pero ngayon, mahina naman na. Hindi. Lalakas ulit yan. Kanya. So, ibig sabihin po niyan, ito po, nakakamangha. Hanggang ngayon, amazed ako. Conscious talaga ako na si Jesus ang gumagawa ng lahat. Pag parang nakakalimutan mo na siya nang gagawa ng paraan, kung parang nahihibang ka na dyan, teka lang, ako nang gagawa ng paraan, sabi ni Jesus. Sandali lang, anak. Ikaw na. Aayusin kita. Totoo po yan. Diba? Kaya si Jesus, author of peace, peace I leave with you. My peace I give to you. Not as the world gives, do I give to you. So, ibig sabihin, may binibigay din palang kapayapaan ng mundo. Fake nga lang. Sabi niya, not as the world gives, do I give to you. Tapos sabi niya, let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video. Share the wonderful love of Jesus, the amazing God na gumagawa ng mga kamangha-mangha mga bagay sa ating mga buhay. Thank you, and as always and forever, Jesus truly loves us all.